nasa linya na, Governor Daniel Fernando ng Bulacan. Good morning po, Gov. Yes, magandang umaga po. Magandang umaga. Yan yung tagapakinig sa ating mga tagapakinig. Good morning po, Gov. Yes. Good morning. Oo, sa True FM po ito, si Chacha po ito, si Manong Ted. Opo, Cha and Ted. Oo, good morning. Opo. Sir, una po muna siguro bago natin pag-usapan ng mga flood control projects dyan sa Bulacan. Kamusta na po ngayon dyan sa Bulacan? Ilan pa po? Ano po? Kamusta na po ngayon dyan sa Bulacan? Ilan pa pong mga lugar ang hanggang Okay. sa ngayon ay may baha pa rin po? Okay. Gagabi po ay sa bandang Kalumpit ay tumaas. Ano po, umabot po ng 6 feet. Medyo malakas po ulan ng gabi eh. Ngayon, ang araw na ito ay ayon sa report ng mga ating mga disaster ay umabot pa po ng 4 feet ngayon. Kamukha po ng San Miguel, itong May Sulaw, itong Gugu, itong Sapang Bayan, and other barangays ay umabot po. Pinakamababa po na ngayon ay 3 feet halos. Ano po, from 6 feet to 3 feet ngayon. Bumaba po yung tubig ngayon kasi because of the high tide. Yan po yan. Actually, yung high tide, dumarating talaga gabi na eh. Ano po, dato sasabayan pa ng ulan, so tataas po talaga yan. May mga barangay pa pong medyo, may mga tubig pa po at pinakabababa ay 3 feet dito sa Balang Kalumpit. So, dito sa may Haguno ay ganun din. Ano po, medyo may tubig pa rin po ito. Ano, hindi po agad natatanggal because nandoon pa rin yung high tide. And itong mga coastal po natin dito sa lalawigan ng Bulacan, mga coastal po natin halos may tubig pa rin. Yan, mga 2 feet po to 3 feet tubig po sa kanila. Ayan. Kaya po yung ibang lugar naman dito sa atin, may mga nawala na yung ibang tubig. Possible naman po ang daan. Yung iba man, yung kahapon, yung Baliwag, dito tumaas. Baliwag. Ayan po yung bandang Marilao. Tumaas po because of the flash flood na nagagaling sa upstream. Yan po yan. So, yung iba naman ay wala ng tubig. Pero meron pa rin po may mga tubig din dito. Most especially itong Catch Basin, itong Marilao, itong Agunay, Pulilan, and itong Kalumpit. Yan po yan. So, Governor, tama po, no? Dun sa base rin po sa monitoring namin, 14 municipalities po dyan sa Bulacan ang affected ng pagbaha. Bukod pa po dun sa mga hindi nyo na nabanggit, kasi nabanggit nyo yung Kalumpi, there's Marilao, Hagonoy. Kanina po, tama po yung datos natin, 14 municipalities sa Bulacan ang affected ng pagbaha. Palagay ko hindi magdag po ba yan? Hindi lang po 14. Hindi lang Hindi lang 14. Oo. So Governor, Governor, ganito po, para ho mas malinaw at mas mabilis po tayo. Ito, okay. Sa 20 bayan, 4 na lungsod, ilang pong bayan ang may baha pa rin o binaha, ilang pong lungsod ang may baha pa rin? Okay, yung lungsod ng Baliwag, yung part lang ng ibang barangay, mayroon. Mababa na rin ngayon. 2 feet, mga ganun po. Ang pinakamataas po dito sa yan, itong San Jose del Monte, wala po yan. Okay. Itong may Kawayan, Opo. may part din yan ng mga barangay na may mga tubig pa rin. Ano Okay. po? Opo. Sige. Itong may Kawayan, itong Malolos po yan. Okay. May mga tubig pa po iba dyan talaga. Opo. Okay. May mga tubig pa po ang Malolos City. Sige. So sa 20 bayan, ilan po ang may tubig po o binaha? Opo, dito ang pinag-special dito, Kalumpit. So ilan po? Mga Bunoy, 16? Mga 16? itong Marilao, itong Pulilan, part ng Giginto, konti lang po itong bandang Malisla, and ilang-ilang. Ano po? And bandang Kabukiran. Ayan, may tumababa lang po. Opo, sige. Itong Plaridel, mga konti-konti lang po siya, may mga dulo-dulo.
mga Opo. bandang kabukiran din. Opo. Mga nasa Gioha sa Gioiba. Ayan po. Opo. Itong Pulilan, yan, talaga catch basin po yan eh. Oh, sige Kaya po. talaga may tubig po iba dyan, karamihan po dyan. Opo. Napag ito pa. Opo, sige po. Itong Opo. Balagtas, talaga yan po. Mm, Medyo may tubig din po yan. Yan pong, Oo. itong Balagtas, Bukawe. Po yan, apektado na rin po ng high tide yung mga yan eh. Opo, Ano po? yes sir. Opo. Sige, ganito po. Itong, Gov. Opo. Gov, kasi po, Yes, sir. kulang ang aming oras. Ito pong term ninyo ngayon, pangatlong term na ho ba ito? Opo, Ted. Opo, sige po. Last term po ninyo, kumbaga, ngayon po ay pang, ano na ho kayo, halos pang 8 taon na po bilang gobernador ng Bulacan, ano po? Opo. Okay. Sige. So, magmula po nang kayo naging gobernador, ano ho bang naobserbahan ninyo? Nabawasan ho ba yung baha o lalo pa nadagdagan? Nag-worse po. Ano Nag-worse po? po actually. Nag-worse daw, lumala. Nag-worse. Nag-worse po. Nag-worse po yung baha. Hello? Opo, nag-worse po yung baha. Okay. Opo, sige. actually, napapansin po namin tumataas ang high tide eh. Opo, hindi Tumataas po siya. No. Yung po kasing high tide, Tumataas po opo, siya. talagang given po yung high tide, ano po, at lalo po sa pataas. Anyway, so kung lalo pong nagiging masama ang sitwasyon ng pagbabaha sa Bulacan, sa inyo ho bang palagay maliban sa high tide na ito, na nagiging dahilan po kapag may mga high tide nga, yun ho bang ginagasta ng gobyerno para sa mga flood control projects ninyo ay nagiging epektibo? And actually, kung nagawa po lahat yan, magiging effective. Mababawasan, I think. Ano po? Yan po, kung nagawa talaga ang mga flood control. Kasi kami, in the side of provincial government project, yung ginagawa po namin talaga nagdadagdag po kami ng mga irrigation, irrigation di canal. Of course, pag gumagawa po kami ng mga kalsada, lagi po may mga kanal po yan, ng drainage po yan sa gilid. Oo. Ayan po yan. Kaya nagtataas po kami ng nagiging kawawa naman kasi naiiwan yung mga bahay. Most especially dito sa bandang Malumpitan na Gunoy. Opo. Yung catch basin. Opo, sige. So, Governor, ang probinsya po ng Bulacan, magkano po ang inyong budget? Budget po lamang ito ninyo para po sa infrastructure o mga flood control projects po. Sa inyo pong term, nakakamagkano na po kayo? Ngayon pong taon, magkano? Last year, magkano ang yung first term po ninyo? Do you remember? Wala po akong blatus pong hawak. Nasa ad po natin, engineering office. Estimate po ninyo. Estimate. May mga project po tayo. Mga estimate po ninyo. Mga may magkano mga project po tayo. Siguro less than mga 900 po. 900 million lang. Opo, 900 po, mga gano'n. 900 million. Opo, 900 million. Okay. Bulacan po ito Opo, yes sir. Of course, kasi Bulacan po ating pinag-uusapan Governor, Governor, ngayon pong taon o even last year, do you remember magkano po ang naging alokasyon sa inyo ng National Tax Allotment? Wala pong hawak na datos dito. Nasa Treasurer's Office po natin. Pero, wala pong akong hawak dito. Pero hindi nyo ba natatandaan kung magkano ito, more or less po? Kasi palagay ko madali matandaan yan taon-taon Halimbawa po, noong 2021, ang inyo pong tinanggap ay 5.09 billion, no? Sabi ng DBM. Taon-taon po magkano tinatanggap yung budget from NTA? Ang total budget po namin ngayon po ay mga 9 to 10 B. 9 to 10 B. 9 to 10 billion. Yan hong budget na yan. Yan ho bang 9 to 10 billion, ito yung NTA lang, meaning binibigay po ng national government bilang bahagi ng tax po? Hindi po, lahat na po ito. Lahat na po. Okay, sige. So sa budget po, the whole budget ng probinsya is lahat na po yan. Thank you. Mga 9 B. Salamat. Sa budget po na 9 billion,
ilan po doon yung nasa flood control po ninyo ngayon? Ilang bahagi po, magkano? Ano pa? Hello? Opo. Nabanggit po ninyo yung 900 million na budget sa inyong flood control. Anong taon po yun, Mayor, Governor? Opo, last year po, I think that last year and this year. Ano po? Last year and this year. Opo. So this year po, meron pa rin po kayong budget sa flood control? Wala po kami flood control. Wala. Hindi po kami nagpa-flood control. Wala. Wala po Okay, kami sige. flood control. Okay, ganito po. Governor, Sa mga kalsada lang po kami. At pag kalsada. ginagawa po namin, meron po kami mga irrigation sa gilid. Mga drainage po. drainage Pero, din po. Opo, pag gumagawa po kami ng kalsada. Sige po. Meron po yan. So Governor, alam niyo ho ba na magmula po, nung bang 2022 Governor na kayo? Opo. Okay. Magmula po ng 2022, 2023, 2024 at 2025, ang kabuuan na pong pondo na nailaan sa Bulacan para po lamang sa flood management program ay 41 billion 358 million. Alam niyo ho ba ito? Ano po yan, national? Ito po yung budget po na nanggagaling sa General Appropriations Act. Ibig sabihin po, pambansang budget, Governor. Opo. Alam niyo po yun? I will take the datos po. Wala po kasi akong datos na hawak-hawak. Hindi. Pero sa totoo lang, we have so many projects to do. Kasi po, kami po kasi, ang project po namin, yung mga kalsada, nakikita po namin, yung nakita namin talagang lumulubog na, nag-request ng mga kapitan, taasan na ng kalsada, taasan naman po ang kalsada. Mga buildings po ng mga multipurpose, yan po yung mga project namin. Opo. Naunawaan po namin, yan po sinasabi niyo kanina pa. Opo, sige po. Tapos Gov. yung mga Opo, Gov, ganito para ho tayo malinaw, Gov. Okay. Kayo ho bilang gobernador, inyo ho bang sinisilip o pinag-aaralan ang General Appropriations Act, pambansang budget, para alam nyo kung magkano ang nailalaan ng national government para po sa mga proyekto sa Bulacan, particular po yung inyong problema sa baha, ito ho mga flood control projects? Well, totoo lang po. Yung mga project ng mga ng DPWH, hindi naman po kasi namin nakikipag-coordinate sa amin. Kaya nga po nung nakaraan, hindi po ba nagkaroon ng problema. Kaya nga po, hindi naman dapat magawa na ako ng executive order. Kaya gumawa ako ng executive order para dumaan sa amin yung mga project nila para makita namin. Hindi po ba? Opo. So ngayon, gumawa po ako ng executive order na dadaan sila lahat para makita namin kung anong gagawin nila. Hindi po ba? May acceptance po kami ngayon para makita namin ano ba mga budget na gagawin niyo, anong budget na nangyari sa inyo, anong project meron kayo, po yun. Ngayon, ngayon, yung sa amin po kasi, alam po yung sa project namin, sa infra po talaga is 900 to 1 Hindi. Yun na nga po nasabi yan. Nasabi niyo na po yan. Gov, ganito po. Ang tanong ko po kasi, bilang gobernador, ikaw yung pinuno ng lalawigan. Di ho ba kahit papaano dapat alam mo ang provision ng pambansang budget para alam mo yung mga gagawing proyekto sa iyong lugar kahit na hindi sila nagpapaalam sa iyo kasi lugar mo yan at yung proyekto napakahalaga supposed to be po sa inyong pangunahing problemang baha. Na-check nyo na ho ba ang GAA? Kasi nga po 41.3 billion ang pondong inilaan sa Bulacan sa loob lamang po ng 4 na taon, Governor. Opo. So, yan po yung saan. Actually, tika po, isa-check ko muna po kasi wala po kasi hawak na datos po ako. I know. Hindi, ang akin pong tanong, nasa kayo ho ba title mismo, Governor, kayo ho mismo, inyo na ho bang nakita ang provision ng pambansang budget for the province ng Bulacan mismo o hindi nyo ho tinitignan? Hindi po. So, dumadaan po kasi sa Sangguniang Panlalawigan yan na Boss Ted. Ano po? Ngayon, bago dumaan sa Sangguniang Panlalawigan, titingnan ko po ngayon. May tatanong ko sa kanila kung ano ba na-action na, ano ba nangyari. Tatanungin po mga treasurer's office po. And then the budget po natin. Yan po yan. Ang pinag-uusapan po natin dito ay ay ko po. GAA. Opo. Anyway, ganito ha. Okay. For your information,
Sa GAA po, hindi pa kasama dito yung ilang pang mga budget para po sa SIPAG at yung BIP, no, na flood control din. Sa record po mismo ngayon ng Kongreso, pambansang budget, for 2022, Opo, opo. 34 na proyekto, 2023, 108 projects, 2024, 160 projects, ngayon pong last year ay 114 projects. Ang total po nga niyan ay 41 billion. Ang tanong po namin dito, yung 41 billion na yan, hindi nyo ho na malayan malamang yan bilang gobernador po na naipondo po sa inyo? Well, kung yan po yung nakapunto sa amin, mga project po yan na nakalaan po para sa amin. Ano po? Pero wala po mga flood control po yan. Sa totoo lang. Hindi po kami nag-ano ng flood control. Hindi Ang nga. inano po namin, Kuya Ted, Hindi yung po. mga project. Hindi niyo ng po, sa infra. Governor, hindi niyo po budget ito. Ang sinasabi ko, alam ko na po yun, 900 million para po kayo sa mga Opo, drainage. opo. Ang sinasabi ko po, Governor, dito ay national budget na nakalaan sa Bulacan. Hindi po sa inyo ito. Ang akin po katanungan Opo, lamang, yun nga pinasabi ko po. kayo po bilang gobernador ng lalawigan ng Bulacan, hindi niyo po namalayan, hindi niyo po nalaman na ang nailaan na pong pondo para sa inyong lalawigan sa nagdaang pong 4 na taon ay 41 billion na? I don't know. Wala po akong knowledge about it. Tatanungin po natin tinatanong ko po ang ating Treasurer's Office and Budget about it. Hindi Ano po? hindi nga po ito Bulacan Budget Gov. Opo, ang akin po Hindi wala po Hindi. po akong knowledge about it. So hindi nyo alam. Opo. Paano nangyari, Governor, na hindi nyo po alam na nakapaglaan na po ng 41 billion ang national government para solusyonan ang inyong problema sa baha at di man lang ho ninyo nalaman itong sinasabi na listahan ng napakaraming proyekto sa flood control? Hindi nga po nakipag-coordinate sa amin eh. Hindi po ba? Kaya nga po gumawa po ng executive order para malaman ko kung magkano yung budget na nakalaan para sa kanila. Hindi naman po ako dapat gumawa ng executive order. Yan po ay dapat ipaalam sa amin Opo. ng DPWH. Hindi nga po kaya nga po gumawa ako ngayon ng executive order na dapat dadaan lahat ng proyekto na dadaan po sa amin Okay. para alam Opo. namin. Sige po. Doon po sa inyo pong 20 bayan at 4 na lungsod, ilan po doon ang inyong kaalyadong mayor? Aliado. Ibig sabihin po kapartido. Opo, yung inyo pong kapanalig. Opo, kapartido. Yung inyong supporter nyo. Opo. Teka po, siguro po kasi kung bibilangin po natin matagal pa na, mga 6. 1, 2, 3. Siguro po mga 18, 19, 20. Okay, sige. 18. Okay. Opo. Yun ho bang mayor po ng Hagonoy, Kalumpit, yan po, ito pong Paumbong, ito pong Ubando, yan, Malolos, ito pong, of course, no? Ito pong Giginto. Ito bang mga mayors dyan, kaalyado ninyo? Yung pong Malolos, yung Kalumpit, yung Hagonoy. Kalumpit. Opo. Ito, sa first district ho ba, kaalyado nyo si Congressman? Hagonoy. Opo. Hagonoy po ay hindi. Yung first district ho ba na Hagonoy congressman? hindi. Oo. Hagonoy hindi. Malolos, opo. Kalumpit, opo. Oo. Yung Ginto ay hindi po. Okay, sige. Okay, ganito. Yung Vice Mayor lang. Opo. Ang ano po. Opo. Yun ho bang mga mayors po na kaalyado ninyo, hindi man lang po sa inyo medyo nagsasabi na, Gov, may ginagawa sa aming project ang DPWH. Gov, may flood control project na ginagawa sa aming lugar. As in, wala pong katimbre-timbre sa inyo, Governor? Hindi rin po yata dumadaan sa kanila eh. Hindi rin po nakikipag-organize sa kanila eh. Kaya hindi po siya nagsasalita rin sa akin. Kung hindi dumadaan sa... Wala rin po coordination sa kanila eh. Sa akin nga po, walang coordination eh. Sa mayor pa po. Paano po nakakapagsimula ng project yung pong DPWH o ang kanilang contractor nang hindi humihingi ng kaukulang pong permit
sa local government? Ganito po, ano po. Kasi po, may mga project din po ang municipal government. May project din po kami. Di po ba? Kuya Ted, Boss Ted, alam mo po yan, di ba kayo naging congressman po kayo? So, hindi po dumadaan sa amin yung mga project nila. Actually, hindi nga po nakipag-coordinate sa amin kung yung mga project na gagawin sila. Alam po namin, Gov, may kanya-kanya kayong project. Ngayon, nire-request lang po namin sa nagbibigay po kami ng request sa congressman na, ano ba, itong ganitong kalsadang ito, ibibigay namin to sa congressman, baka pwede isama yan dyan. Yan po yan. Sama sa project ninyo. And actually, may mga sarili naman po sila mga assessment staff kung ilan yung mga project na gagawin nila, hindi po ba? Opo. Hindi, ang tanong ko po, Governor, Gov, alam po namin, hindi nakikipag-coordinate, may sarili kayong project at budget. Paano po nakapagsisimula ng konstruksyon ang isang kontraktor sa isang lokalidad na hindi humihingi ng kaukulang permits sa munisipalidad? Kasi meron kang excavation permit, etc. Wala pong, I don't know sa kanila kung may dumadaan permit sa kanila. Sa amin po ay wala eh. Hindi po kami nagbibigay ng permit pagdating sa mga ginagawa ng DPWH eh. Opo, sige. So, kaya nga po hindi nakapag-coordinate sa amin kasi wala. Kasi kung may mga permit po silang binibigay sa amin, dapat alam namin. Sige po. Okay, so ngayon po, Gov, no? Ngayon po na sinasabi namin sa inyo na ganito na po kalaki ang perang nailaan sa Bulacan para po sa flood control projects. Pero sabi ho ninyo, mas lumubha pa ang baha. Oo. Sa ngayon po na sitwasyon ninyo, kanino po ang sisi dito? Sa high tide? Well, hindi po sa ita. Actually, sa totoo lamang. Kaya nga po kaming tatlong governor, hindi po Kaya nga po kaming tatlong governor, meron po kaming ibinigay at pinanukalang project sa national government. Ito pong tinatawag na mega dike para mabawasan yung baha at yung high tide maharang. Okay. Yan po yan. Ngayon, yung mga project nila kasi actually, sa totoo lang Kuya Ted, Boss Ted, hindi po talaga dumaan sa akin. Kaya nga po hindi sila nakipag-coordinate sa amin. Kaya nga po napilitan akong gumawa ng executive order para dumaan sila sa amin ngayon. At ngayon po, tinawag ko po yung mga minitin ko po yung mga bagong opisyales ng DPWH para malaman ko ngayon at makipag-coordinate sila sa akin. Kasi noong nakaraan talaga hindi po nakipag-coordinate. Minsan lang po silang kumuusap sa akin. Minsan lang, yung mga nagdaan. Kasi humihingi sila ng PDC resolution para doon sa kanilang... Okay, sige. Ganito. Okay. Sige po. So, Gov, ito po, huli kong tanong. Sa inyo pong palagay, bakit kayo hindi pinapansin ng mga proponents ng mga proyektong ito? Bakit binabypass kayo ng DPWH? Bakit parang wala silang kinikilalang Governor Fernando dito po sa kanilang pinaggagawa at paglikha ng mga proyekto at pagpopondo ho dito na para bagang hindi kayo kasama? Tama ka ron, Boss Ted. Dapat bang gumawa pa ako ng executive order para kanya mapansin? Yung po tanong ko po sa inyo. Kasi protocol na po yan eh. Hindi po ba? Protocol yan, dapat malaman namin. Hindi, bakit nga po? Bakit? Sa inyo pong palagay, bakit para kayong non-entity? Para bagang hindi kayo kilala, para bagang wala kayong, alam niyo ho, yung para bagang hindi kayo gobernador, parang wala sa inyong kortesiya. Bakit po? Ang tanong ko, bakit ho ganun ang turing nila sa inyo, itong mga taong ito? Hindi na naman po siguro sa akin. I think, pati doon sa ibang gobernador, ganun din ginawa. Ewan ko po, di ko po alam kung bakit nangyari yan. Hindi ko po ganun. Basta dapat, protocol po yun. Dapat dumaan sila. Kaya nga po, miniting ko sila ngayon. Sa mga bagong opisyalis na po ngayon sa Bulacan. Ngayon po nilang bagong ngayon. Na dapat makipag-coordinate sila sa akin. Yun, humingi din sila ng sorry sa akin. Hindi nakapag-coordinate yung nakaraan. Ngayon nga po, hindi po pwede ganun. Kaya nga po, kailangan ko bang gumawa ng executive order? Sabi ko nga sa kanila, para kayo ay makapag-coordinate sa amin. Sige. Dapat may acceptance pa
Dapat meron sa kapitan, Opo, sa mayor, Opo. Sige. senador, pagkatapos, hindi po Sige. ba? Opo, sige po. So, So, Gov. kailangan, Opo. hindi nga po boasted eh. Dapat Opo. pa nilang, Mm. dapat bang ibaliwala kami? Dapat bang Opo. Sige. maano kami? Ah. Mawala kami sa picture, di po Opo, ba? Opo. So, kinakailangan malaman namin lahat ng gagawin nila. Ngayon, ultimo building, Opo. lahat, kinakailangan malaman namin. Sige. Kasi para magbantay na at intrasan po natin yung ating provincial engineering office para magbantay. Sige po. Okay. Ngayon po, dito ibabantayan nila, dalawa, yung project namin at saka yung project nila. Ngayon po kasi, Ganun nga. by next year po, patapos na po ang inyong last term. Ano hong balak nyo ngayong governor? Pagkatapos, Wala pa po akong plano. wala kayong plano? Hindi ko pa po alam. Boss, ano Okay. plano ko sa Oo. ano ba, tinatanong niyo po yung career ko? Opo, At, karir po ninyo. at Karir sa po pari- ninyo. Opo. Kayo ba'y hindi ko mag-i-endorso po- ng gobernador? wala pa po ini-endorso eh. Mm. Wala pa po. At hindi ko pa po alam kung ano yung plano kung Mm. ano po yung lalabanan natin sa susunod. O pwede naman ako magpahinga na, pwede naman akong tumulong, Mhm. pwede naman pong ganon. Or add a position, hindi ko pa po alam. Hindi pa Wala ninyo po. alam. Ngayon po kasi, Boss Ted, Mm. nakatutok po kami ngayon sa trabaho. Boss Ted. Ay, nako po. Kasi ang dami po trabaho ngayon. Opo. Miss Mariosep. Sige po. Napakadami po, Boss Ted. Nako, Tulungan niyo po kami, alalayan sige. niyo po kami. Opo, alam niyo ho, Gov, sabi ho, kayo nakatutok sa trabaho, ang una niyo pong trabaho, busisiin po lahat ng project po sa inyo, regardless kung sino pong gumagawa. Yan po siguro ang inyong pangunahin niyo. Opo, at kanya po sige. yun nga po ginawa namin. Opo, Kaya nga po sige. tinawag ko sila. Okay, sige. Tinawag ko sila kasi Opo, sige. siyempre mahirap yung ganyan, kakaroon ng korupsyon eh. Opo, naku, sinabi, 41 billion ito, Governor. 41 billion, ha? 41 bilyones sa loob lamang po ng 4 na taon ang nailaan sa inyong probinsya, baha pa rin kayo. Salamat po, Governor. Salamat po. Opo. Salamat. Salamat, Sir Kuya Ted. Salamat, Opo. Boss Ted. Mabuhay po. Thank you. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.